The Department of Health or DOH urged the public to get vaccinated as cases of measles and pertussis or whooping cough increase. Health experts in Japan are urging people to take precautions following an uptick in measles cases since February. The Quezon City government declares a pertussis or whooping cough outbreak in the city. As of March 9, sa bansa po nag-report ng 453 cases at 35 po yung naiulat na namatay. Isang nakakabahalang balita, mga kaibigan, dahil isang disease na naman ang kumakalat sa buong mundo at ito ay tumataas din ang kaso nito sa ating bansa. Kaya nga naman, nababahala ang Department of Health ng ating bansa sa bagay na ito at nagkaisa sila na ipahayag sa buong bansang Pilipinas na dapat magpabakuna. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sobrang lumalaki ang isang disease ngayon sa buong mundo, ang pertussis na tinatawag ding tigdas sa Pilipinas. Kaya naman sabi ng DOH, huwag kagawaran ng kalusugan, magpabakuna. Ang kagawaran ng kalusugan ay kumikilos upang tugunan ang kasalukuyang pagtaas ng mga kaso ng tigdas sa pamamagitan ng isang muling pinaigting na kampanya sa pagbabakuna upang mabakunahan ang higit pang mga Pilipino na hindi pa nababakunahan. Ito'y ayon din sa PIA.gov.ph. Ang ulat na ito ay nagbibigay din ng awareness sa publiko na makilahok sa mga aktibidad ng komunidad at komunikasyon sa panganib ng departamento bilang suporta sa patuloy na kampanya sa pagbabakuna laban sa tigdas. Sa isang ulat sa Task Force El Nino, sinabi ni Kalihim ng Kalusugan, Teodoro J. Herbosa, na itinatag ng DOH noong Marso 13 ang pambansang DOH Public Health Emergency Operations Center o FEOC na may suporta at tulong mula sa World Health Organization o WHO, gayon din sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF at United States Center for Disease Control o USCDC. Sinabi ni Herbosa na kasapi ng Pangulo ng Task Force na ang FEOC ay namamahala sa mga aktibidad ng pagtugon sa lupa upang pikilin ang mga kaso ng tigdas. Ang Code Blue ay pinapatupad sa DOH Central Office mula Marso 20 na nagsasabing pinagting ng mga aktibidad upang mabawasan ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng pagbabakuna, suplementasyon ng micronutrients, pakikilahok sa komunidad at komunikasyon sa panganib, sinabi ni Herbosa sa kanyang ulat. Layunin ng Department of Health na bakunahan ang hindi bababa sa 90% ng populasyong may mataas na panganib, lalo na ang mga bata mula 6 na buwan hanggang 10 taong gulang upang kontrolin ang tigdas, ayon sa Kalihim ng Kalusugan. Isang dipiliin na Outbreak Response Immunization o ORI na estratehiya para sa tigdas rubella ang ipinapatupad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM, kasama ang suplementasyon ng vitamin A at isang synchronized na suplementong aktibidad sa bakuna kontra polio o ang oral polio vaccine, dagdag pa niya. Paalala ng Kalihim ng Kalusugan sa publiko na magpabakuna ng kanilang pentavalent diphtheria, pertussis at tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B at measles, mumps at rubella o MMR vaccines. Ito ay libreng available sa mga lokal na mga health center. Bukod sa pagbabakuna, ang mga parehong respiratory precautions na natutunan mula sa pandemya ng COVID-19 ay makakatulong upang protektahan laban sa tigdas at iba pang impeksyon sa respiratory, ayon sa kanya. Pinirmahan noong Enero 19, 2024 ng Executive Order ni Pangulong Marcos ang utos sa Task Force na mag-develop ng komprehensibong plano sa paghahanda at rehabilitasyon para sa El Nino at La Nina upang magbigay ng sistemang holistic at result-driven intervention upang matulungan ang publiko sa pagharap at pagbawas ng epekto nito. At isa sa mga epekto nga nito ang kumakalat ng virus ngayon, ang pertussis diphtheria, ang tigdas, na napakarami na ang namatay sa ating bansa ngayon dahil sa epekto ng tigdas.
at lalong lumalaki pa ang mga taong naapektuhan nito. At hindi lamang yan, maging ang buong mundo ngayon ay sobrang nababahala dahil sa pag-angat ng kaso ng pertussis na nagbibigay panganib sa buong sangkatauhan ngayon. 1 Chapter 3 verse 16 to 17. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Kaibigan, pumarito ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo iligtas, hindi para tayo ay hatulan. Kaya naman, tayo ay magpasakop sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pagtanggap ng ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Maniwala tayo sa Kanya, manampalataya at ibigay natin ang ating buong puso at kaluluwa sa ating Panginoong Diyos ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming Panginoon, kami po ay nababahala sa mga nangyayari sa mundong ito. Ngunit ganun pa man, masigit pa rin ang aming pananampalataya sa inyo na hindi nyo kami papabayaan. Amin pong itinatalaga, Panginoon, ang aming buhay sapagkat kami po'y lubos na nagpapasalamat na kayo po pala, Panginoon, ay pumarito hindi para kami ay hatulan, kundi ipakita ang lubos na pagmamahal ng aming Panginoon Jesucristo sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kami po'y tanggapin po ninyo ng mga makasalanang tao. Bigyan, Panginoon, ng kaliwanagan na wala po kaming magagawa at walang-wala po kami kung wala po, Panginoon, ang aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa at tanggapin niyo po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala upang kami po'y maging karapat-dapat sa inyong banal harapan at tulungan kami, Panginoon, na ibahagi rin ang pagmamahal na ito na buhat sa inyo sa aming kapwa upang madama rin nila ang pagmamahal na ito at sila ay magpapasakop din sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin at sa inyo pong walang sawang pagmamahal. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.